Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So balik muna tayo dito sa ating mobile setup dahil nasa labas tayo. Pero talakayin natin itong binabantayan pa rin nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na patuloy na nakaka-apekto sa ating bansa. Although mga scattered o kalat na pag-ulan lamang ang epekto nito sa atin, mag-ingat pa rin po tayo dahil may mga ilang areas na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan, particularly kapag meron tayong mga severe thunderstorms. Ito pong ating binabantayang low pressure area ay mababa pa rin po ang tsansang maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours ayon sa Pag-asa. At ito po ay huling namataan ng Pag-asa dyan po sa may area ng Northern Samar as of this evening o gabi ng Saturday. Ito nga po ay direktang nakaka-apekto sa ating bansa, particularly sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon, yung ating concentration ng pag-ulan ay nandito sa eastern section ng ating bansa. Pero ito pong ating binabantayang low pressure area ay posible pong tumawid dito po sa Visayas, patungo dito sa may West Philippine Sea bukas, Sunday, hanggang sa darating na Lunes. Pero habang tumatawid po dyan, yung ating binabantayang sama ng panahon, although hindi pa natin nakikita maging bagyo, yan po ay magdadala pa rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So yan naman po ang talakayin natin. So narito nga ang lagay ng ating kaulapan na particularly epekto ng ating binabantayang low pressure area na nakaka-apekto sa ating bansa. So currently yung ating low pressure area ay nandito po sa areas ng Northern Samar, yung ating center niyan. So ito pong mga kaulapan na ito ay epekto po ng ating binabantayang low pressure area. So mostly yung ating concentration ng pag-ulan ay nandito sa eastern section o silangang bahagi o yung mga areas na nakatapat sa Pacific Ocean, particularly dito sa Luzon. So medyo mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan at meron tayong mga posibleng mga thunderstorms. Yung ating concentration ng malalakas sa pag-ulan ay nandito po sa area ng Bicol Region, kasama po dyan ang area ng Quezon. So again, dito po sa Bicol Region at Quezon, kasama po dyan ang Aurora. So mostly ito po yung ating cloudy skies, may mga possible scattered at kalat-kalat na pag-ulan. And again, minsan po meron tayong malalakas na pag-ulan, particularly kapag meron tayong mga thunderstorms. Ganun din po ang areas ng Eastern Visayas. So meron tayong mga flare-ups ng thunderstorms ngayon dito sa western section ng Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan area. So ito po mga thunderstorms natin sa Mindanao ay epekto na rin po ng inflow ng ating hangin. So meron tayong hangin dyan na nanggagaling sa southwest patungo dito sa ating sama ng panahon. So minsan meron tayong mga areas na nabubutas yung ating kaulapan o yun yung tinatawag natin na scattered. May mga windows po yung ating mga kaulapan, kaya nga tinawag na scattered dahil may mga areas na sumisikat ang araw. Halimbawa dito po sa Visayas, ang pagtaya po natin dyan ay scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Ibig sabihin po niyan, may mga areas na nagpapakita po ang araw pero mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at posible po ang mga pag-ulan anumang oras sa maghapon. So ganun din po ang ating inaasahang panahon dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at maging dito sa ilang bahagi o sa kasalukuyan nga. Meron tayong mga thunderstorms dito sa BARMM, kasama na po dyan ang area ng Soc-Sargen. So bukas patuloy pa rin pong makaka-apekto itong ating binabantayang low pressure area hanggang sa darating na Lunes. Mostly again yung ating concentration ng ating mga pag-ulan bukas ay nandito pa rin sa eastern section ng Luzon, pero mag-extend na po yan sa malaking bahagi ng Central Luzon. So bukas Sunday, sa may mga lakad or may nagbabakasyon or mga pauwi galing bakasyon, mag-ready po tayo sa mga posibleng pag-ulan, lalong-lalo na kapag nandito tayo sa mga areas ng Central Luzon. So yung ating mga concentration ng mga pag-ulan ay nandito pa rin sa eastern section ng Luzon, kasama po dyan ang areas ng Cagayan, Isabela, Quirino. So mostly yan po, mataas ang ating tsansa ng pag-ulan dyan hanggang Quezon at Bicol Region. So although minsan nga nagpapakita po yung araw, mag-ready po tayo sa mga posibleng pag-ulan at thunderstorms. So dahil gumikilos po yung ating low pressure area, ang malaking bahagi ng Central Luzon, maulap na po ang panahon natin at possible din yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan. Kasama po dyan ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, maging dito sa areas ng Zambales at Bataan. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa mga highly populated area o sa maraming tao na syudad gaya po ng Metro Manila. So yan, apektado po tayo ng low pressure area bukas Sunday
Kaya may mga lakad again, o yung mga pauwi galing lakad, mag-ready po tayo sa mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan. Although minsan tumitigil naman po yan, maulap ang panahon natin bukas at mataas ang tsansa ng pagulan sa maghapon na po yan. So ganun din po ang ating aasahang panahon sa Bicol region, laking bahagi ng Mimaropa, kasama po dyan ang Mindoro, Romblon at Marinduque. Sa Visayas, nabawasan po yung ating mga pagulan dito sa Eastern Visayas, pero again, ang malaking bahagi ng Visayas, possible pa rin po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Again, if ever tayo ay nakakaranas ng thunderstorms o mga subasco, kahit short-lived lamang po yan, mag-ingat po tayo dahil dyan po ay nagdadala pa rin ng mga pagbaha. So sa darating na Lunes, patuloy pa rin po ang epekto ng ating binabantayang low pressure area sa malaking bahagi po ng Luzon. So at yung ating concentration again ng mga pagulan ay nandito pa rin sa Luzon. So magiging maula pa rin po ang panahon natin sa Central Luzon, kasama nga po dyan ang mga areas ng Aurora. At ito pong area ng Quezon, Calabarzon area, Cavite, Batangas, Laguna. So cloudy skies with scattered rains. At ito po ay sa darating na Lunes na, sa unang araw ng trabaho sa Lunes, ganun din po ang panahon natin sa Metro Manila. Maula pa rin po at possible po yung mga pag-ambon, pero pag meron tayong thunderstorms, malakas na buhos po yan ang pagulan. So mag-ingat po tayo dyan. So patuloy po ang epekto ng binabantayan nating low pressure area sa darating na Lunes sa malaking bahagi ng Luzon, Central Luzon, itong eastern section ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang Mimaropa. So significantly, bawas naman yung ating mga pagulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao, pero again, meron din tayo mga possibilities ng thunderstorms at medyo mas maula po yung ating mga panahon dyan kaysa sa nakasanayan. So ito pong ating low pressure area, again, mababa po ang ating tsansa na ito po ay maging isang ganap na bagyo in the next 48 to 24 hours. Pero yan po ay, ngayon nga ay mabagal na kumikilos at tatawid nga po yan dito sa general area patungo sa West Philippine Sea. Tatawid po yan sa ating bansa. Dahil nga medyo mabagal po yan kumikilos, magpapatuloy po ang epekto niyan in the next few days pa. At bumabalik din po yung ating tinatawag na southwesterly na hangin o yung ating habagat sa susunod na linggo. Mula Tuesday onwards, yan, babalik na po yung ating southwest monsoon o habagat. Meron din tayong easterly wave na tinatawag. Ito po ang grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. So susunod po yan, kumikilos din po yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga cloud cluster dito. Sa ngayon, hindi pa natin yan nakikita ang maging low pressure area, pero may possibility po yung magkaroon ng sarili niyang sirkulasyon. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito, gaya ng mga pag-ulang, maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides, especially sa mga mountainous areas at low-lying areas. Muli, ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.